Justice under the column assessed value. Hindi naman po siya ang may gawa nito, kundi ang reference niya rito yung assessor, hindi po ba? Yes, Your Honor. I have no problem with the figures as listed by the Chief Justice under the column current fair market value kasi sa inyo rin galing ito. Ang reference nito, city assessor din. Current fair market value. Fair market value. Ito I- yung sakop ng ordinance, city ordinance, hindi po ba? Kaya hindi natin siya mabiblame dito kung ano man yung figures na nilagay niya rito, hindi niya gawa ito. Based on the tax declaration, based on the current fair Yes, market yes, I understand. When we sum up, no, if we get the sum total of all the figures listed under the column current fair market value, the total would be 18,438,980. Ito po ang nilagay niya under the column acquisition cost. Ang tanong ko po, pag pinag-usapan natin acquisition cost, ano pa dapat ang reference ng declarant? Saan nanggagaling yung acquisition cost? Prosecution or defense? May answer. Ang acquisition cost po ay manggagaling dun sa Deed of sale. deed of sale. Ano po ang nakalagay sa deed of sale? Doon sa, wag na nating, kasi hindi naman sakop ng ating witness yung first three items, ano? Yun lang condo, under number 4 condo, tsaka number 5 condo. Magkano po yung number 4 condo sa ayon sa deed of sale? Yung Bellagio po, ang nasa kontrata, Yung number 4 muna. Hindi ko alam kung anong Bellagio rito eh. ito po yung Bonifacio Ridge Okay. Spanish Bay Tower. Magkano po sa deed of sale? Ang nasa kontrata po ay 9,159,940 pesos. Okay. Magkano po ang sa deed of sale yung condo number 5, Taguig, acquired 2010? Yung Bellagio Bellagio. po, ang per contract, the price is 14,510,225. Magkano po ang total na nun? Yung dalawang condominium lang, hindi kasali yung tatlo. 23. 23 million. About 23 Ang million. ibig pong sabihin nito, yung nilagay niyang total under the column acquisition cost na 18,438,980 ay kulang po do sa Per deed of sale. doon sa binanggit nyo na deeds of sale ng dalawang properties. Opo, opo. Kulang po ng 5 million, more or less. Opo, tama po yun. So ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po truthful, hindi po accurate yung pagkaka-declare ng salary. Now, may I hear from the defense? Yeah. I want some explanation because I'm referring to a document signed and sworn to by the declarant, the Chief Justice. And the document, I suppose, that was read by the prosecution, signed din ng Chief Justice, he being the buyer of those two properties. So I would like to hear an explanation, if you can, and if you will, tungkol doon sa discrepancy na 5 million more or less, doon sa under the column acquisition cost. We will definitely dealt with it when our turn comes in the Salamat presentation po. of our evidence. But Yun lamang po, may I make Sige po. a short statement? The total referred to in here, 1 AP, 18,438,980, seem to be the sum total Of the current fair market value. So there is no this is not a representation by the filer that the acquisition cost is this amount, Your Honor. Pero nakalagay po- This is how I understood it. Nakalagay po sa column ng acquisition cost. Eh. Opo, doon nga Sana po- po, kung ito'y Doon nga sum total Opo. ng current fair market value, dapat ito'y nasa ilalim ng column na current fair market value. tama po yun. Pero Kasi I did a simple computation. In fact, addition. Inad ko po yung 7,138,000, 921,000, 1,210,000, 2,369,980, 6,800,000. Pag inad po ninyo lahat yon, ito'y 18,438,000. Kung ang intention po ng declarant kunin yung total ng current fair market value, hindi po ba dapat nasa ilalim yun ng column na yon at hindi sa ilalim ng acquisition cost
na subtitle pa ng land, building, etc. and improvements. Tama po ba? Tama po yun. If it was accurately and fairly prepared, your observation, I agree, should have been the correct procedure, Your Honor. But you will probably agree with me that there is no statement relative to the acquisition cost. Tama rin po yun. Kaya napaka-importanting makausap natin si Chief Justice para maipaliwanag niya kung bakit sa ilalim ng acquisition cost napalagay yung 18 million at hindi sa ilalim ng fair market value. That is correct, Your Honor, if this was prepared personally by him. Hindi po. But there is no evidence to the Meron po effect. tayong disagreement dyan. Opo. Kasi maski iba, maski yung clerk niya o sekretarya niya nag-prepare nito. After all, siya po ang manunumpa rito, talagang obligasyon niya, responsibilidad niya, na alamin kung tama lahat ito dahil siya ang makukulong, siya ang ma-impeach at hindi yung kanyang sekretary. Tama rin po ba yon? Tama rin po yun. Pero if it was merely inadvertence or negligence, I do not know how the impeachment complaint can come in. Agree po ako sa inyo doon. Kaya kailangan ipakita sa atin na ito'y hindi sinasadya Opo. na pag-enter ng mga What figures. year was that? Sal end of what year? That is As of December 2010, 31 About 2010. December Exhibit 30, 14A, Your Honor. 2009. 2009. Do we have any, was this assets also listed in that Sal end? Medyo nagkaka-diferensya sa mga items, yung under kind, year acquired, mode of acquisition. Medyo may Anyway, that Hindi po will pwedeng gawing be, that will reference. be the function of the court to evaluate. tama po, Mr. Presiding Officer. Salamat po. You will agree with me, Mr. Senator Judge, that under this 2009 SAL, the computation giving a total amount of 14,059,080 is the computation of the figures stated in here falling under current fair market value, and that there is no entry whatsoever under acquisition cost. Tama po yun. Salamat po. Salamat po. Mr. President, may we recognize Senator Escudero, Francis Escudero. Gentleman from Sorsogon. Thank you, Mr. President, and thank you also to Senator Recto for accommodating this representation. Mr. President, just a few questions and a manifestation after that. Mr. Witness,